Sa pagtatanim po mga bossing, hindi ho natin maiiwasang magkakamali. Nag-aabang ka ng saktong panahon, saktong timing. Pero hindi ho natin 100% mga bossing ang pangyayari. Katulad na lang po nito. Nag-abang po ako ng saktong panahon pero sablay pa rin. Pero ang problema lang po mga bossing, napaka-unpredictable po ng panahon. Sa hindi ko inasahang pagkakataon, biglang bumunok ang ulan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Straight po isang linggo. At itong aking mga tinanim na mais na sulit pa naman sana, tinamaan po ng magaling. Mga bossing, ngayong taon na ito, tinamaan po ng magaling yung aking mga tinanim na mais dito. Oh, tingnan nyo po mga boss, lanta. Doon po sa baba, banda. Dito po sa bandang itaas mga bossing. Ayan. Noong mga nakaraang taon po mga boss, may damage naman pero hindi po ganito kadami. Ngayon talagang napuruhan siya dahil nga po ito, sunod-sunod po ang ulan. Walang humpay na ulan at hindi nagpapakita yung araw. Kaya stagnant po yung tubig. Hindi po nakahinga yung mga ugat-ugat nila sa tubig mga bossing. Yun. Yung iba naman ay natumba dahil po lumambot yung lupa at yung iba naman po ay nalunod na sa tubig. Titingnan po nyo dito mga bossing kasi alam ko naman po na magkakaroon talaga ng tubig dito. Ang ginawa ko po nung nagtanim ako, pinatong ko po, tingnan nyo po. Regulation po sa pagtatanim ng mais, dapat dito sa nasa linyang ito mga bossing. Pero dahil nga po ay palayan po ito at alam ko naman po mga bossing na magkakaroon talaga ng tubig sa mga ganitong buwan. Once a year lang po ito tataniman ng palay sa ganitong mga buwan. Pero ayun nga po mga boss, dahil daming chichipuritsi pag magtanim ako ng palay dito, magbabantay ka pa ng maya. Saka hindi din po 100% mga bossing kasi minsan hindi po dadalawin ng ulan sa tamang panahon. Kalahati lang po ang magkakaroon ng bunga, kalahati failure po. Mais po yung naisipan kong alternative sa palay mga bossing. Ilang beses ko pa ito dito na anihan ng palay. Pero yun nga, daming trabaho. Pag nagbunga na, dapat may magbabantay. Yun ang problema po doon. Mapipinding ka rito. Wala kang magagawang ibang trabaho dahil dito ka lang. Nakafocus ka sa mga maya rito. Ang daming maya rito. Diyan lang matutulog sa mga tubuhan na yan. Tapos maaga pang pupunta rito. Hindi ka pa nakarating dito. Ang dami na nilang nakain. Kaya yun nga po mga boss. Switch ako sa mais. Ito mga boss. Tingnan niyo po, ito yung linya na dapat tataniman sana. Pero dito po, pinatong ko. Ayan, pinatong ko po yung mga puno, mga bossing, pero hindi pa rin po nakasurvive. Kasi ito nga po talaga yung taon na ito, napuruhan po talaga yung mais ko dito. Pero doon, so far naman po doon sa bandang itaas mga bossing, ayan. Wala pong secondos yan ha. First dose lang po mga bossing kasi nawalan po ako ng gana. Dahil nga ito nga po yung nangyayari dito. Nasa mga kalahati po yung nasira. Doon po sa bandang ibaba mga bossing, ayan. Success po yan dyan. Dito lang po talaga sa gitna yung nagkakaroon ng problema. Dito po mas stuck yung tubig eh. Kung i-drain ko po mga bossing, ganun pa rin po eh. No, alangan naman po, lagyan natin ng malaking kanal dito sa gitna. Hindi po pwede yun kasi rent lang po ako dito. Alam ko talagang hindi po papayag ang may-ari. Kaya kung ano lang po yung makasurvive dito, yun lang po yung papakinabangan ko. Noon ako lang po yung mag-isa sa lahat ng aking mga gawain dito sa pagpapakain ng aking manok, pagpapakain ng aking mga alagang kalabaw at baboy. Pero ngayon meron na po akong katuwang dito mga busing. Siya po ang bunga sa kakagala ko nung binata pa ako. Pag walang klase, dinadala ko po siya rito at tinuturuan ko na po siya kung paano po ang trabaho rito sa bukid. Paano po magtanim, paano po alagaan ang mga pananim, paano po mag-alaga ng mga hayop. Para pagdating ng panahon, hindi siya tatanga-tanga. At sa out lang po mga busing, pag mag-mention po kasi ako dito ng tanga, ang daming magagalit, sasabihin ka agad, lumaki na rin ang ulo nito. Pero totoo yung sinasabi ko nung pumunta ako ng Manila, wala akong pinag-aralan, kung wala akong diskarte, kung hindi ako sinanay ng tatay at nanay ko sa trabaho, wala akong sapat na pinag-aralan, wala akong hawak na dokumento na tapos ako ng ganito, tapos ako ng ganyan. Ang dala ko lang po yung aking pagka-hardworking experience po mga bossing sa murang edad. Pagdating sa Manila, bagsak po ako sa budiga, diskarte lang po ang labanan mga bossing. At dahil nga po ay batak ako sa trabaho at marami akong idea, napupuna ako ng aking amo. Kaya medyo advantage po ang trato. Kung sakaling hindi ako batak sa trabaho at wala akong experience at doon pa ako mag-umpisang magtrabaho, ay ang tingin sa'yo, tanga. Itong anak ko laging with high honor mga bossing pero hindi ako kumbinsido pag wala kang diskarte, wala ka pa rin. Oo, iba ang matalino. Kung matalino ka, plus may diskarte ka pa, ikaw na ang malupit. Ako naman po mga bossing, hindi ho ako matalino. Nabilong po ako sa mga bubo. Advantage ko lang po mga bossing when it comes to idea at mga diskarte, hindi po ako nagpapatalo.